Alam natin ang suicidal na attemption is very makasalanan po yan. Sa malungkot na saliw ng tugtog, umiindayog ang grupong sex bomb dancers. Ang dahilan, nagtangka umanong magpakamatay ang manager nilang si Joy Cancio. Ayon sa naunang ulat, nag-overdose umano si Joy ng antihistamine o mga tabletang pampatulog sa pagitan ng alas 9:30 at alas 10, Biyernes ng gabi sa kanyang mismong tahanan. Ang walang malay na si Joy ay kaagad ding isinugod sa Dr. Jesus Delgado Memorial Hospital sa Quezon City. Ito po ba na-confine ni Joy Cancio? Na-discharge na yun. Na-discharge na po? Araw-araw pa. Kailan po? Siguro mga 4 days. Ano na malalaman yung details lang kung bakit na-confine si Joy Cancio? Bawal tayo, hindi ko rin alam yung na-admit yun. Sinubukan din ang aming programa na mangalap ng impormasyon mula sa tanggapan ni Joy. Ayon sa staff na aming nakausap, nagpapagaling pa raw ang manager. A number of repeated text messages and calls to John Lee, Joy's son, yielded negative response. Sa halip, isang text message ang aming natanggap gamit ang mobile phone ng kanyang ina para sabihing disconnected na ang numero ni Joy. Ayon sa ilang miyembro ng sex bomb dancers, the news about Joy's hospital confinement broke out on the day she allegedly tried to take her own life. Kasamahan din nila sa grupo ang naghatid ng naturang balita through text messaging. Actually, lahat yata naka-receive ng text na na-hospital nga daw. So, tinatawagan namin, tinext namin, so wala namang reply. Si Ate Joy kasi sa sobrang laging napupuyat, kakahanap ng trabaho sa amin, over fatigue, maraming iniisip, stress. Sabi lang sa akin ni Mia, parang nasobrahan sa sleeping pills. Kasi hindi siya nakakatulog eh. Hindi tuloy maiwasang maglutangan ng iba't ibang espekulasyon tungkol sa pinanggagalingan ng kanyang stress na nagtulak umano sa kanyang suicide attempt. Unang teorya, problemado raw si Joy sa pananalapi. Yan, hindi ko na yan alam. Oo, hindi naman nawawala ng trabaho sa sex bomb. Kaya imposible rin siguro. Hindi naman big deal yung money problem. At hindi lang sarili ni Ate Joy iniisip niya yung Andito yung mga anak niya, oh. Ang Maliban dami sa sex bomb, namin. may anak siya. Ano lang talaga, stress lang siya. Problema sa perang na ipapatalo raw niya sa kasino. Totoong niyakap daw ni Joy ang bisyong pagkakasino. Pero binitawan daw niya ito ng maging born-again Christian. Matagal na siyang tumigil dyan since nag-victory siya, wala na po talaga. Alam natin ang suicidal na attemption is very makasalanan po yan at hindi natin kailangan gawin. So wag naman sana natin isipin na ganun yung ginawa ni Ate Joy para lang matugunan yung mga problemang iniisip niya. Parang mahirap yun paniwalaan kasi siya yung nagsasabi sa akin na kapag nadidepress ako dati or nalulungkot ako dati, siya yung, mag-pray ka. May kinalaman din daw yon sa ilan sa kanyang mga alagang ayaw nang mag-renew ng kontrata sa kanya. Hindi naman umano sila nabibigyan ng trabaho ni Joy. Huwag niyo nang batikusin yung kontrata. We're family. Hindi namin kailangan ng kontrata. It's about relationship. Nagtatagal kami dahil mahal namin si Ate Joy. Iba sa amin meron, yung iba sa amin hindi na talaga nag-renew. Pero nandito na ilang years na rin na hindi umaalis, di ba? Dahil wala mang kontrata, Ate Joy, nandito kami para sa'yo. Lahat pong trabaho, wala pong nawalan sa amin. Samantala, hangad ng mga miyembro ng sex bomb ang agarang paggaling ng kanilang manager. Pagmamahal namin sa'yo bilang mga anak mo, talaga nandito lang kami. Kaya sana wag mo isipin nag-iisa ka kasi mahal na mahal ka namin. Don't give up. Nandito lang kami for you. Alam mo naman, Lola, mahal na mahal ka ng lahat. Lahat ng nanggaling sa'yo. Hindi naman, ikaw ang naging way namin, naging paraan namin para makapasok sa trabahong to. So alam mo naman, marami nagmamahal sa'yo. Samantala, dahil tila puro espekulasyon lang ang lumalabas, ukol sa sanhi umano ng pag-overdose ni Joy Cancio, bukas ang Star Talk sa anumang paliwanag mula sa kanyang panig.